Sa nakalipas na walong buwan, yung mga nabanggit na intervention ay isinagawa ng BIFAR in collaboration nga with the other agencies. The recent development is the formation or the organization of the so-called Technical Working Group on the Containment of Knifefish. Dito ay iba-ibang ahensya na ang magtulong-tulong upang higit na mapalawak yung mga inisyatibo para sa eradication nitong knifefish. Sinimula ng BIFAR yung kanyang massive retrieval ng knifefish wherein ang BIFAR ay nagbigay ng pondo sa mga local government units na pambili ng knifefish at ito ay i-channel doon sa tinatawag natin na Municipal Fisheries and Aquatic Resource Management Councils. So itong mga fisher folk na to ang bumibili ng knifefish at itina-turn over ito sa BIFAR kung saan ang BIFAR ay nag-develop ng mga products like for example yung mga fish nuggets, yung mga tofu, yung mga hotdog para magsilbing promotional products para higit na maingganyo itong mga fisher folk na i-utilize ito. Tiningnan din namin yung kung makakabawas doon sa pagkabuhay or sa pag-hatch ng itlog kung siya ay ibabaon lang natin kasi ang itlog ng knifefish ay nandun sa hukay sa ilalim ng mga tulos at kung ito ay tatabunan natin ng puti kagaya ng rekomendasyon ng mga mangingisda ay maaaring maging dahilan upang ito ay hindi na mag-hatch. So sinubukan namin ito at 100% ang nakuha naming resulta na hindi ito nag-hatch. Another intervention ginawa namin ay gumamit kami ng kuryente, electrocution para tingnan namin kung sa pamamagitan ng kuryente ay mapapatay yung mga itlog ng knifefish. Unfortunately, 17% lamang ang reduction sa hatching na nakuha namin dito. So sa ngayon ay iniisip namin kung paano namin higit na maayos o maisasaayos yung terminal nung electrofishing gadget para masigit na mapalawak yung kanyang contact dun sa eggs at higit na tumaas yung mortality or yung hindi pagka-hatch ng mga eggs. Kaagapay pa rin yan, ang BIFAR ay ginagamit din itong knifefish bilang fish meal dahil sa organikong pamaraan ng pag-aalaga ng isda ay pumapasa itong knifefish dahil based dun sa kanyang residue analysis ay wala namang kaming nakitang hindi magandang residue na maaaring makasira doon sa quality ng knifefish as feed. Tiningnan din namin ang proximate analysis or ang protein level ng pangasius at akmang-akma siya para ma-develop into fish meal. At isa pa ditong gamit ay ang pag-utilize ng knifefish as truss fish para sa culture ng high-value species like for example, mud crab, maliputo, grouper, and snapper. So yung mga truss fish ng knifefish ay dinadala dun sa mga pasilidad ng BIFAR sa pagbilaw, sa butong at saka sa bunuan kung saan ito ay ginagamit doon sa pag-aalaga nitong mga tinatawag natin na high-value marine species. Tuloy-tuloy din ang aming information education campaign upang higit na mapalawak ang kaalaman tungkol sa masamang epekto ng knifefish sa lake at maingganyo ang mga publiko para tulungan magtulong-tulong sa pagsugpo ng knifefish. At noong June 14, isa sa pinaka-highlight na activity nitong aming project ay ang pagsasagawa ng tinatawag namin na National Forum on the Containment of Knifefish na ang battle cry ay sugpuin ang knifefish. Dito sa nasabing forum ay nagkaroon ng lectures at nagkaroon ng pagbibigayan ng ideya para masugpo itong knifefish. Dito rin sa nasabing forum ay nagkaroon ng pagpipirmahan noong tinatawag natin na Technical Working Group na kabilang dito yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan na magtutulong-tulong sa pagsugpo ng knifefish.
with all these interventions, inaasahan namin na magkakaroon ng pagbabawas doon sa population ng Knifefish dito sa Lawa. In fact, simula sa Disyembre hanggang sa first quarter ng susunod na taon, magsasagawa ulit kami ng survey, stock assessment survey, para tingnan namin kung yung mga inisyatibo na ginawa namin ay nagkaroon ng impact or nagkaroon ng magandang resulta. Para ito ang magiging batayan namin para dun sa mga susunod pa naming hakbang, dahil ang time frame namin para ma-eradicate itong knifefish ay mga around 5 years. Inaasahan namin na after 5 years ay makukontain na natin ito at ma-reduce natin yung population doon sa level na hindi na niya kayang mag-reproduce doon sa lake. At kapag nagawa natin ito, susunod naman gagawin natin ay yung tinatawag natin na stock enhancement. Sa kasalukuyan, habang ginagawa natin itong mga inisyatibo tungkol sa eradication ng knifefish, ang BFAR ay nagko-conduct na rin po ng mga pag-aaral upang higit na mapadami o mapagyaman yung mga indigenous species natin, like for example, yung ayungin, yung biya, yung martinico, yung dalag, para kung sakasakali na maging successful tayo sa pag-eradicate itong knifefish, ibabalik natin itong ating indigenous species dahil ito ang yaman ng ito ang natural na yaman ng Lawa ng Laguna. Sana patuloy nila yung suporta sa amin. Parang tuloy-tuloy yung aming na yan, panghuhuli ng knifefish. At saka yung tuloy-tuloy yung kuha nila pag nila pamimili. Nakadagdag ng income gawang siyempre habang may knifefish, hulihin namin. Parang dagdag kita rin sa namin. Pero sa importante, maubos sila ng huli. Sana ang ang aming hiling sa mga lead agencies sa sektor pangisdaan, magpatuloy yung retrieval ng knifefish upang patuloy na itong masugpo sa panahon ngayon. Kasi sa pagdating ng panahon, baka panay knifefish na lamang yung laman ng Lawa. Wala na yung mga dating species na nahuhuli pa sa Lawa. Malamang ngayon, halos 60% na ng laman ng Lawa ay panay na lang ang knifefish. Mensahe na lamang namin sa mga ahensya ng gobyerno na nakatutok sa Lawa, sana magpatuloy yung retrieval ng knifefish at suportahan yung mga kababaihan na may mga layunin na tumulong din sa sektor pangisdaan na makapagproseso at mabigyan ng sapat ng mga trainings at mga kagamitan upang maipagpatuloy nila yung pagpoproseso ng knifefish. Hinihingi namin ang kooperasyon ng bawat mamamayan, ng mga fisherfolk, ng mga coastal communities, ng mga estudyante, lahat ng publiko na tulungan kami sa aming krusada na eradicate at makontain itong knifefish at hindi na ito kumalat pa dun sa ating ibang lawa at katubigan. Maging responsable tayo sa ating pag-aalaga ng ating mga ornamental fishes at maging vigilant tayo dun sa pagdi-dispose natin ng mga live organisms coming from Laguna Lake. Kasi ayaw natin na itong mga organisms na to or itong mga living organisms coming from the lake ay magkaroon ng hitchhikers na knifefish na magsisilbing salot sa iba pang lawa. Kung meron po kayong katanungan, kung meron po kayong additional na impormasyon na makatutulong dito sa aming undertaking na containment ng knifefish sa Laguna de Bai, makipag-ugnayan lamang po kayo sa National Inland Fisheries Technology Center. Ang aming pong email address ay bfar@nifpc_tanay@yahoo.com.ph. Ang aming pong landline ay 806-4323. At ang aming pong address ay sa Kilometer 53 Manila East Road, Tanay, Rizal.